Minumulto na si Sara Duterte. Alam ba niyo kung ano yung na-discover lang natin ngayon sa ating DepEd? Na merong 52 million pesos na ginastos para sa mga multong estudyante sa loob ng DepEd. Buti nga nakita ngayon ng ating bagong DepEd Secretary na si Sani Angara, itong mga multong to. Ngayon, ang problema, saan ba nanggaling itong mga multong to? At bakit may mga multo si Sara Duterte? Para alam lang nyo, alam mo ba nung panahon niya bilang mayor ng Davao, meron na siya mga multong kasama to the tune of 11,000 ghost employees. At itong mga multong to ay namana niya sa kanyang tatay. Yun ang nakapagtataka talaga eh. Asan ba itong mga multong to? Sino ba itong mga multong to? At ito ba yung mga parehong multo na pinangalanan nila nung gumastos siya ng 125 million pesos na confidential funds na nagkaroon ng mga pangalan na tulad nila Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang mga inimbentong pangalan. Yan ba yung mga multong to? Yan ang problema. Ang ating Department of Education Secretary na dati na si Sara Duterte ay mukhang hindi interesado sa edukasyon ng ating mga kabataan. Hindi siya interesado na matulungan ang ating mga mamamayan na maging mas matalino. Mukhang ang interest niya gawing mga mangmangang mga Pilipino. Bakit? Kasi pag mangmangang Pilipino, mas mabilis mabudol, mas mabilis mauto, at mas mabilis mapasunod sa mga gusto ng mga Duterte. At nakikita mo talaga dito sa mga galawan ni Sara Duterte na wala siyang interest at walang alam sa pamamalakad ng gobyerno, ng departamento, at bilang isang vice-presidente, wala siya talagang alam. At ang alam lang niyang gawin ay gumastos ng pera na walang kahit na anong accountability and walang transparency. Malala tong problema to At nakikita mo dito na wala talagang interest si Sara Duterte sa edukasyon ng ating mga kabataan. Bakit ko nasabi yun? Kung tinignan mo kung paano siya gumastos ng pera, hindi niya ginagastos to sa tamang paraan. At hindi lang yon, ginagastos lang niya yung pera pag sa mga bagay na para sa kanya lang at sa mga bagay na hindi at walang kinalalaman sa edukasyon. I'll give you some examples. Nung panahon ni Leni Robredo, wala namang confidential fund ang DepEd Tapos, nag-request si Sara Duterte ng confidential fund. At saan niya ginastos ng confidential funds na to? Ginastos niya to para sa mga mga medical assistance program, burial program, at kung ano-anong mga parang propaganda na ginagawa niya. At karamihan doon ay ginastos niya sa mga multo din. Mga multo na may mga pangalan tulad ni Mary Grace Piatos. Pambihira yung pang-iinsulto na ginagawa ni Sara Duterte sa ating lahat. Pinapakita niya na wala siyang pake kung paano niya gastos yung pera at wala siyang pake sa transparency at accountability. At gusto lang niya confidentiality. At para sa kanya, wala tayong karapatan questionin kung paano niya gagastusin yung perang yan. At hindi sa edukasyon ginastos yan. Dahil merong 612 million pesos na confidential funds ang DepEd at ang Office ng Vice President na hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos lahat yun. Na na-flag siya ng COA. Tapos, pag makita mo nga dito, di ba, naalala niyo yung 125 million pesos. Nagastos niya in 11 days. Grabe pagdating sa confidential funds, ang bilis niyang ubusin yung pera. Parang ganyan lang, parang bula. Pero pagdating sa mga budget na para sa ating mga guro at sa ating mga estudyante na makakatulong na hindi maging mangmang ang ating mga estudyante, paano niya ginastos yun? I'll give you an example kung gaano kabagal yung paggastos niya dito o kaya kung gaano niya hindi ginastos yung pera. Meron siyang 10 billion na computerization program budget. 10 billion. O hula mo magkano ginastos niya doon para sa computerization ng ating education system. Wala pang 3 billion. Pinabayaan niya, underutilized, hindi niya ginamit. Kaya ngayon, yung ating mga guro ay kailangan pang bumili ng laptop gamit sarili nilang pera dahil walang ma-provide ang DepEd nung panahon niya. Ganun niya kapinabayaan ang ating edukasyon bilang Education Secretary. Hindi lang yon. Nung panahon ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary, meron siya kailangan magawa na over 6,300 classrooms. Mandato niya yan. Nagagawin niya dapat yan. Hindi niya ginawa.
Alam mo kailan lang nagawa niya? 192 classrooms out of 6,300 classrooms. Ngayon ba masasabi mo sa akin na interesado siya na tumalino ang ating mga kabataan? Hindi. Ang interest niya ay gawing mangmang lahat ng mga Pilipino. Para sa ganun, sunod-sunuran na lang tayo sa kanilang lahat, sa mga Duterte. Huwag po tayong papayag sa mga ganito. Kaya kino-commend ko si DepEd Secretary Sani Angara ngayon na nakita nila itong anomalya na ito. At let's call her out for what it is. At dapat talaga masampahan na ng kaso to sa lahat ng mga kalokohan na ginawa niya sa departamento ng DepEd. Ang ating kinabukasan ay nasa ating kabataan. At pag ginawa nating mangmangang kabataan natin, wala na tayong maayos na kinabukasan para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Ganun ka-importante itong DepEd natin. Kaya wag nating hahayaan na mangyari to. Nalagyan ng mga multo ni Sara Duterte to. Hanapin na natin kung saan mga multong to. Palabasin na natin. At kaya nga siguro ngayon, minumulto si Sara Duterte. Kaya may mga impeachment, may mga criminal cases dahil ngayon itong mga multong to ay napagod na. Nagsawa na sa paggagamit sa kanila ni Sara Duterte para sa kanyang sariling interes. At ngayon, na minumulto na siya, tignan natin kung kakayanin pa niya to. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo na may mga multong sumusunod kay Sara Duterte at ginagamit niya itong mga multong to para pakinabangan, para kung saan nagpunta pera, hindi natin alam. Nakapagtataka nga kung saan nagpupunta. Pero ang mga Duterte, mayayaman ngayon. Kahit pinapalabas silang simple lang buhay nila, hindi simple po buhay nila. Mayaman po sila. Dahil ba sa mga multong yan? Hindi natin alam. Pero kaya kailangan imbestigahan. Kaya ngayon, gusto ko marinig lahat ng mga opinion nyo dito sa bagay na to. Isulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. And feel free to disagree with me. O kaya baka may alam kayo na hindi ko alam. Isulat lang nyo lahat yan para magkaalaman na tayo dito. At hindi lang yon. Kung nagustuhan mo itong aking bagong studio at ang aking mga YouTube videos, please subscribe to my YouTube channel by clicking on the subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Christian. At sana hindi tayo maging mangmang at mag-aral ng mabuti. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.